Si Ginoong Max Keiser, isa po sa pinaka-vocal na Bitcoin advocate dito sa mundo, ay nagsabi na may bagong Bitcoin all-time high na in play matapos pong ihain ng Nasdaq ang proposal para palawakin ang options contract ng BlackRock IBIT hanggang 40 times. Para sa iba, parang technical issue lang ito. Pero para sa totoong market makers, hedge funds, banks at mga structured product desk sa Wall Street, ito po ay uri ng galaw na kayang magbago ng buong ekonomiya ng crypto. Kaya ang tanong po natin ngayon ay simula na ba talaga ito ng bagong ATH or all-time high ni Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ni Ginoong Max Keiser na new ATH is in play. Ayan po siya, si Ginoong Max Keiser. Ayan, kapag sinabi po niyang in play, hindi ibig sabihin na bukas sa opening candle ay lalagpas agad si Bitcoin sa kanyang previous all-time high. Ang ibig po niyang sabihin o ipahiwatig ay pumasok na ang key ingredients para maging posible at logical ang pag-akyat ng presyo sa bagong mataas na antas. Hindi po hype, kundi market structure. Sa kanyang post sa X, sinabi po ni Ginoong Keiser na ang 40 times expansion sa derivatives market ang missing piece na matagal nang humaharang sa institutional size. Naalala ni Ginoong Keiser na bago po mag-crash ang market kamakailan, tumama si Bitcoin sa size barriers na hindi kaya ng liquidity provision. Ibig pong sabihin, kaya bumagal, humina at nagkaroon po ng retracement dahil ang current derivatives framework ay hindi pa handa para sa high volume institutional demand. Ngayon sa oras po na binuksan ng Nasdaq ang pinto para sa mas malaking IBIT options, sabi po ni Ginoong Keiser, wala nang pader sa size na dati pumipigil sa galawan ng market makers. At kapag wala ng harang, lumalabas po ang pinakamalalaking pusa sa kagubatan. At yan po ay ang mga insurance desk, structured product desk, custodians, banks at saka pension money. Ito ang mga gumagalaw, hindi sa 1 BTC or 5 BTC. Ito ang mga kumakain ng hundreds of millions of USD sa isang go lamang. Para po sa atin, ang ibig sabihin nito ay simple. Ang presyo po ni Bitcoin ay papasok sa phase na hindi na nakokontrol ng retail noise. Instead, nasa kamay na ng liquidity giants at saka hedging desk na gumagawa ng 3D chess sa halip na simpleng trading lamang. Ngayon ay ano naman po ang tunay na epekto ng IBIT 40 times options expansion? Para maintindihan natin kung bakit sobrang impactful po ito, isipin po natin ang IBIT options market bilang highway. Kung dati one lane lang, limited ang capacity, congested ang traffic at sino mang gustong magdala ng malaking truck ay nagdudulot ng traffic jam. Ngayon, binuksan po ang buong expressway na kaya pong magdala ng 18-wheeler trucks ng sabay-sabay. Ang 40 times expansion ay hindi lang pagdagdag ng contract count. Ito ay pag-alis ng leash sa institutional capital. Ang Nasdaq mismo ang nag-estimate na ang demand na papasok ay sobrang laki kumpara sa kasalukuyang infrastructure, kaya kailangan nilang itaas ang limit sa 1 million contracts. At bakit 1 million? Dahil ibinasa po nila sa projected inflows ng institutional desk. Ayan, ang market expert po dito na si Ginoong Jeff Park, yan ay nagsabi na ang 25,000 contracts ay discriminatorily small sa volume na gusto ng mga institutions. Para po sa kanya, ang 400,000 contracts ang bare minimum. Ngayon, mas malayo pa sa 400,000. Umaabot na po ito sa 1 million.
Kung trader ka na laging naghahanap ng liquidity para sa entries mo, ang ibig sabihin lang nito ay lumiliit ang slippage, humihigpit ang spreads, at nagiging stable ang order execution. Dito po sa mundo ng crypto, kapag dumating ang liquidity, kasunod po nito ang price discovery. Ang fresh ATH ay hindi produkto ng swerte. Produkto po ito ng deep liquidity plus institutional positioning. Paano naman po matatranslate ang expansion sa actual price action? Ayan, dito naman po papasok ang sinabi ni Ginoong Adam Livingstone. Para sa kanya, ang pagpasok po ng IBIT sa Mega Cap Derivatives class ay parang pag-graduate ni Bitcoin sa bagong liga. At tulad po ng graduating student, hindi lang diploma ang nakukuha. Meron pong bagong mundo ng opportunities. Kapag na-hedge ng market makers ang size ng walang constraint, nagkakaroon ng malaking effect sa price mechanics. Nagiging mas aggressive po ang liquidity provision, lumalalim ang order book, at nagsisimula ang high volume execution na hindi ramdam ng retail. Ang isa pang malupit ay ang mga bangko ay pwede nang mag-run ng structured products dito kay Bitcoin. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito sa simplified na terms? Yan, ibig sabihin ay pwede na nilang gumawa ng financial products gaya ng yield products, swaps, credit derivatives at saka hedging instrument na nakabase kay Bitcoin nang hindi po nila sinisira ang risk caps nila. Sa madaling sabi, si Bitcoin ay magiging collateral para sa bagong species ng financial engineering. Alam mo kung anong nangyayari kapag ginamit ang isang asset bilang collateral ng traditional finance? Nagkakaroon po ng long-term directional capital flows. Hindi speculative pump, hindi hype rally. Ito yung klase ng flow na kasabay ng pension, money, sovereign funds, corporate treasury at malalaking bangko. Ito po yung money or pera na hindi nag-sell kapag nag 5% na dip. Ito po yung pera na bumibili pag 5% ang dip. Ngayon ay ano naman po ang kasunod at bakit ang JP Morgan ang wild card? Yan, bago pa umabot sa dulo ng balita, may isa pang bomba at yan po ay ang JP Morgan. Maglalunch po sila ng tinatawag na Bitcoin-backed structured notes na direktang nakatali sa performance ng BlackRock IBIT. Ito na ang point kung saan ang institution mismo ay nagsasabi na hindi na nila iiwasan si Bitcoin, kung saan ay gagawa na sila ng financial instrument na nakasandal sa kanyang movement or galaw. Kapag dumating po ang structured note market, ibig sabihin ay isang bagay lang. Banks are preparing for long-term adoption. Hindi po 2-week rally trade. At kapag nag-scale ang structured notes, lumalabas po ang volume sellers. Hindi para ibagsak ang market, kundi para tanggalin ang short-term noise at patatagin ang long-term trend. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung makikita po natin ang galaw na ito sa technical chart, may kapansin-pansing kakaiba. Ang typical BTC bull rallies ay nanggagaling sa retail mania. Pero itong narrative na hawak natin ngayon, ang IBIT 40 times expansion ay hindi para sa retail. Ito po ay infrastructure para sa institutions. Ito ang klase ng narrative na hindi naghahanap ng hype, kundi naghahanap ng volume. At kapag ang volume ay hindi po galing sa meme coins, kundi galing kay BlackRock, Nasdaq, JP Morgan at market makers, ang tanong, hindi na pataas ba si Bitcoin, kundi gaano kataas kaya ang price discovery kapag walang size barrier. Para sa akin, hindi ko sinasabing guaranteed ang new ATH bukas o sa susunod na linggo. Pero ang katotohanan ay simple. Nabuksan po ang pinto para sa next phase ni Bitcoin. At kapag dumating ang institutional liquidity sa isang asset na may fixed supply,
Hindi mo kailangang maging genius para maintindihan ang magiging resulta. Kaya kung kaya kayong nanonood ngayon, ito po ang inyong tandaan. Kapag nakikita muna nating gumagalaw ang TradFi giants, wala nang balikan. Si Bitcoin ay hindi na asset ng mga degen. Siya ay asset ng mga bansa, mga bangko at ng global financial infrastructure. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.